O, simulan na ho natin ha. Bakit ba nasabi kong sa tingin ko ay umatras na, natakot si Romualdez sa INC? Aba, katatapos lang ng rally ng INC, tapos nung si Romualdez po ay nagsalita, abay, pakingge. Ha, pakingge. Sandali lang. Ted Pailon, pasok. Si Idol Ted Pailon pala to. Sa mga tampok na balita. Sa mga balitang pambansa, hindi na pag-usapan sa pagbabalik sesyon ng Kamara ang tungkol sa nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito nabanggit kahit sa talumpati ni House Speaker Martin Romualdez. Yan ha. Ito na lang Ganito yan. Alam mo, meron niya isang political analyst although ibang kulay. Sabi niya, actually medyo sobrang mabagal daw talaga itong impeachment na nangyari. Yung simula, ang bilis. Yung simula, yung arangkada, ika nga. Bakit? Yung panggigipit, yung mga hearing, ang bilis ng takbuhan. Mantakin mo, ang aragin nila, hindi sila umuwi. Hindi, di ba gumawa sila ng hearing, hindi nag-uwian yung mga congressman. Although, sabi nga ni Pulong, bawat attend yan, may milyong na natatanggap yan. Kaya talagang a-attend dyan. Abay, ikaw ba naman? Ito, tanong ko sa inyo mga kababayan, ha? Kunwari, ikaw meron kang school, ha? May schooling ka. Meron kang college ka, kunwari. Bibigyan ka ng 1 milyon, umattend ka lang ng klase. Maniwala ko kayo sa hindi. Kahit buong araw yung klase, kahit abutin na madaling araw, a-attendan ko yun. Pambira, ang gandang negosyo nun, ha? Buong isang araw, kumita ka ng 1 milyon. Ganon yung biro ni Pulong Duterte. Pero parang ganon talaga ang dating. Alam mo kung bakit? Hindi ko sinasabi, wala akong alam na facts tungkol dito, pero yun yung parang biro niya. Kasi nga po, mantakin mo, ang sipag nila, ginarag nila, as in nirush nila yung impeachment. Bakit impeachment tawag ko? Yun naman talaga ang purpose ng Quadcom na yun. Makakuha ng ebidensya para ma-impeach si VP Sara Duterte. That's the very core of that hearing sa Kamara. Ngayon, eto. Sa kabila ng masyadong pinaspas yung hearing, yung impeachment complaint, bakit bigla nag-post? Yun yung tanong ng ibang mga political analyst na napapanood ko Kahit nga po si Karen Davila nung may tinanong siya. Inalimbawa niya yung kay Erap. Ang bilis nun, di ba? Tapos yung kay Corona, sobrang bibilis ng takbo ng impeachment nun. Eto, bakit tila grabe sobrang bagal daw? Biglang bumagal. Eto nga, nagkaroon na ng privilege speech si Romualdez. Aba, hindi niya nabanggit. Di ba? Kaya sa tingin ko, mga kababayan, umatras siya dito. Sobrang natakot siya sa Iglesia ni Cristo. Natakot siya sa rallying naganap na inorganisa ng INC. Siguro, sabi niya, wala ano lang yan. Ilan lang siguro yan. Nagulat sila sa sobrang dami. Hindi lang sa sobrang dami. Mismong mga talumpati ay talagang nakadirekta sa Kamara na kanyang pinamumunuan. Alam niyo mga kababayan, whether you like it or not, malaki pa rin ang impact ng Iglesia ni Cristo black voting sa mga congressman. Kaya nga ho sila parang biglang, sandali, atras itlog ang mga animal. Yung una, ang tatapang Ngayon, wala. Umatras ang mga itlog nila. Mantakin mo, nagkaroon sila ng unang pagbalik. Ine-expect na, alam mo yun, meron nang gagawin sa impeachment. 3 yan Pero wala, mga kababayan. Pati sa speech, hindi man lang napahagingan. Hindi man lang nasabing atin pong pag-aaralan, ating i-check, atin pong titignan at ang boses ng alam mo yung mga ganong pautot ng mga politiko, hindi man lang sinabi yun, talagang sa madaling salita inignore. Ibig sabihin, abay, talagang natakot ho ito. Kaya nga meron ako nabasa sabi, sa sobrang takot niya,
at baka hindi pa siya maging speaker, at baka hindi pa siya manalo, pinadisqualify yung kalaban. Gago! Pambihira. Oh. Ganun kalupit daw yung takot, pinadisqualify yung kalaban. Gago! Nabasa ko lang naman po yan sa ilang komento. Kayo, ano sa tingin ninyo? Ha? Kasi balita ko, ang lakas daw nung kalaban niya. Lalo na inendorso ni VP Sara Duterte, inendorso ni Pangulong Duterte. Ang lakas daw. Although may bali-balita ngayon na kasi nire-research ko ho, doon sa Supreme Court decision na ibalik yung mga dinisqualify, sinusubukan kong tingnan sa mga ilang pahayagan na hindi ko makita, hindi ko alam kung sinasadya po ba nilang magkaroon ng news blackout. Although meron ako nakitang isang komento na kasama doon sa pinababalik ng Supreme Court yung kalaban ni Romualdez. Sabi ng isang komento ng isang batikang political analyst din. Ngayon, pag tinitingnan ko naman sa mga news ng media, wala po. Hindi ho nababanggit. Kaya nga matindi yung sabi ko, ano kaya ito? Ito kaya ay news blackout ng media para hindi mapahiya yung kanilang nagpapamerienda, yung kanilang Panginoon. Hindi ko alam. Pero gayon pa man, halatang halata na takot po etong si Romualdez dahil hindi man lang niya nabanggit yung tungkol sa impeachment. Matatanda ang una ng sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng talakayin na ng Kamara ang impeachment ng Vice-Presidente. O, kita mo, kahit mismo yung si Secretary General, sabi niya, yung mabagal magsalita. Uy, wala namang masama doon. Tsaka siya lang po ay tauhan. Huwag naman niyo pong inaaway siya. Kasi naalala ko yung isa sa radio announcer noon. Kaya lang ang pinag-uusapan ay ang mga pag-ibig. Ito po, politika. Wag niyong inaaway yung kasi hindi naman po kasali sa ano yun. Siya lang po ay isang stop ika nga. Hindi naman po siya politiko, siya lang ay stop dyan. At sumusunod lamang naman po siya sa utos ng kanilang peking Panginoon na si Romualdez. Yeah? Kaya wag mo natin siyang inaano, ha? O anyway, sabi nga dito, kahit siya, sinabi niya na tila dapat ng, alam mo yun, sa tingin niya, pag-uusapan na sa kamera. Pagpalik ng kamera, aba, hindi pinag-usapan. Alam mo, kasi yung ako mismo, parang ang naiisip ko, naiisip ko lang, even if we don't like na ma-impeach si VP Sara Duterte, ako parang gusto kong tumuloy-tuloy yan eh. Bakit? Na makita nila talaga yung galit ng Pilipino sa kanila. Hindi kasi, alam mo, gagawin nilang palusot yan, paulit-ulit. Gusto ng taong bayan, according to the survey, gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya paulit-ulit din na sinasabi yan eh. Gusto ng taong bayan, 40%. Sino kaya yung mga animal na 40% na yun? Diba? Feeling ko yung 40% na yung survey ba ginawa sa loob ng kamera? Hindi. Aside from 1,000 lang yun. Kasi alam mo, hindi ko kinikwento nga natin, yung talagang dayaan dyan sa survey, hindi naman dinodoktor yan pag sinagot na eh. Hindi. Ang talagang tunay na dayaan dyan, lalo na sa mga survey ha, lalo na yung mga kandidato, ang ginagawa, may naglilik. Naglilik ng location kung saan magpapasurvey yung mga survey company. Hindi ho ang may problema dyan yung boss o may-ari ng survey company. Yung mga nasa baba, may naglilik daw ng location kung saan gagawin yung survey. Pag nalik na yung location doon sa nagpa-commission ng survey, di umano ay pupuntahan nila yung lugar, doon sila mamimigay, tapos nandun yung pangalan ng kanilang kandidato.
So, tinatarget ika nga nila yung mga lugar na ise-survey. So, syempre, ikaw, nakatanggap ka. Kasi ako, ang dami ko pang kaibigan, kakilala na hindi nila kilala kung sino mga tatakbong senador. Walang biro. Pag binabanggit ko nga si Pastor Kibuloy, hindi nila alam na tatakbong senador eh. So, pinapaliwanag natin kung bakit magandang si Pastor Kibuloy ay isa sa mga manalong senador. Sabi ko, etong pastor na ito, may bunga na ito bago pa tumakbo ito. Yeah? Pinapaliwanag natin. Kasi marami sa kanila hindi nila alam kung sino-sino mga tatakbo na senador. Ito matindi. Ang ginagawa ngayon ng ibang mga tarantadong mga politiko, pupuntahan yung lugar na yon. Yung nilik sa kanila, pupuntahan nila yon. Doon sila magpapakilala, doon sila mamimigay ng ayuda, doon sila magbibigay ng akap para pagdating sa survey, siyempre, sino maaalala? Yung nagbigay, yung recently lang. Kasi ang mga Pilipino, may ano yan eh, meron yan short time, iba pala yun.